Si Jabir Latif ang pinaka-senior na former Abu Sayyaf leader na may interview ko dito sa Suluk. 1997 pa siya pumasok. At lumabas lang siya 2019. And yung kwento niya kasi marami tayong mapupulot. And sana sa paglalahad niya ng kwento niya, mas lalo natin maintindihan kung ano yung Abu Sayyaf at ano yung pagbabago rin sa buhay nila na ngayon. Kasi tinutulungan na natin yung ibang kasama ni Jabir. Yan, nagkakapgo sila. Pero siya kasi hindi pa siya may kaunting disgrasya. Kaya may mga katulad niya na senior Abu Sayyaf na kailangan bigyan natin ng pansin. So, Jabir, pwede bang pakikwento yung buhay mo magmula pa 1997? Salamat, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli paktukbal ko in salam kasilasa, labi Allah Ta'ala. Ibang pa mga parinta, kasundaluhan sin atin dilan kami kalimayahan. Binigyan kami ng buhay na maganda at nagbalik loob sa gobyerno. Salamat din kay President. So ay pumasok ako nag-Abu Sayyaf 1997, bata pa ako, sir. Ang leader namin noon si Mujib Susukan at saka si Galing Bandang ay sila ang sub-leader ng Ulo Talipaw. So, pakiano mo nga yung organization nyo noon? May patikol? Sige, ikwento mo nga yan. Paano yan? Yung sa patikol, sir, si Taduran Sairon, yung pinuno doon sa patikol. Pagkatapos dito sa Talipaw, si Mujib Susukan at saka si Galing Bandang. Alias Robot. Alias Robot. Okay. Si Mujib Susukan, pinsan ko, sir. Diyan ako lumaki sa kanila, kaya nakapasok ako nag-Abu Sayyaf. Kasi pamilya kayo. Pamilya. Ang tatay at nanay ko, wala dito, sir. Ang tatay ko nasa Manila noon. Ang nanay ko nasa Sabah, Malaysia. Kaya nakapasok ako nag-Abu Sayyaf kasi lumaki ako diyan kay Mujib Susukan. Gusto ko talaga magsundalo. Pero wala ako talaga makuhan kasi siya ang sub-leader. Matakot kami sa kanya, sir. So, wala kang choice dahil kamag-anak mo siya. And then, ano ba yung mundo nila noon? Kasi pasimula pa lang noon, di ba? 94, Abdurrajak sa Basilan. Pero sa Basilan, sir. pasimula pa lang dito sa Sulu noon. Nung pumasok ka. Yung pumasok ako, sir, yun na ang nakuhan ko sa kuhan ko. Yung maglaban lang o mag jungle. Yung mga dating Abu Sayyaf, mag-kidnap din sila, sir, sa mga Sabah, Malaysia. O sige nga, ikwento mo nga yung, sige, pumasok ka. So, anong edad mo na? Bata ka pa eh. Ano, mas bata ka sa akin. Mga 10 plus yun. Minsan hindi pa ako makadala hindi ko pa kaya yung M23. Minsan carbine pa ang dinadala ko noon. Dahil maliit ka pa noon, batang-bata ka pa. So bakit sa ganun na edad ka pumasok? Ganun kaaga? Dahil doon ako sa kanila, sir. Parang wala, kumaga, parang sila na ang pamilya ko. Sila na ang pamilya ko. Kasi ang nanay ko wala dito, pati tatay ko. So talagang yun na, wala, kumbaga talaga, natural na kailangan, hindi na kailangan pag-isipan dahil kapamilya ako. Kapamilya, sir. Okay, bata ka. Tapos, noon kasi magsisimula pa lang yung Abu Sayyaf dito. Magsisimula, sir. Anong una mong di makalimutan na experience mo na yung batang-bata ka nga. Kung ibig sabihin, kung carbine binibigay sa'yo, talagang maliit ka pa nga. Yun ang pinakamaliit na baril. Hindi ko malimutan siya, yung first encounter namin doon sa Hagdanan, diyan sa Talipaw din. Hindi pa talaga ako marunong lumaban. Yung first encounter, talagang nakatakbo ako, sir. Natakot ka? Natakot talaga ako. Doon ako sa gitna. Sabi ng pinsan ko si Mujib Susukan, saan na ba yan si Jabir? Parang hindi ko na nakita. Bakit siya hindi lumaban? Sabi niya. Nagharap siya sa akin, sir. Malakas ang putok.
na doon ako nakakover sa lumang lutuan ng kwan, ano ba yan? Kupra. May bunkers man doon. Sabi ko, nandito ako, bakit kayo di pagpuputok? Sabi ko, parang, hindi ko kaya ba, sir? Kasi bata ka Oh, eh. bata pa ako. Sabi ng kasama ko yun, matanda na. Ibigay mo sa akin ang baril mo. Binigay ko sa kanya, sir. Nagalit yung pinsan ko. Hindi ganun. Kung maglaban na, magpaputok ka. Kasi hindi yan pwede na ibigay mo ang baril. Mahuli ka lang sundalo. Ganon yung ano niya. Sabi, balik na, balik na. Galit yun sa akin, sir. Ay, noon yun, sir. Kunti pang abusyap dito sa ulo. Yung nagtipon na kami, si Radulan at saka si Namujib Susukan at saka si Robot, parang mga 100 lang kami siguro. No? Lahat na yun. Lahat Oo, na lahat na dito sa hulo. Hindi pa kasali ang Basilan. Dito lang sa hulo. Parang kunti lang kami. Kunti lang kayo. 100 lang. Kailan nagsimula na yung dumami kayo? Yung dumami na, sir, pag tapos ng yung 2000 na, sir. Yung nakakuha na sila ng American, yung naggustid sila doon sa Sipadan Island. So ito Yung na. 2000. Ito na yung simula. Yun na ang dumami, sir. Siguro, sobra na. Hindi na siguro 100, mga 1,000 na siguro yun. Ganong kadami noon. Siguro, sir. Sige, ikwento mo naman, ano ka noon? Teenager ka pa rin. Bata ka pa rin naman Bata pa noon. ako, sir. Oh. So ano naman yung una kang makakita ng hostages? Paano yung ginawa Ganito, nyo? sir. Yung bata pa ko yung 2000. Pagkatapos, sir, nagplano sila doon sa bandang. Diyan, sa bandang. Na magkuha daw sila ng kuan. At mag-hostage sila. Kaya bata pa ako. Lahat ng matanda, yung bata, hindi pwede sumama kasi bata pa. Bata pa. Matanda lang ang pwede sumama. So ang matanda noon, Mujib Si Susukan. Mujib Susukan, sina Albader Parad, si Hatalati, sina Ang Adji. Yan yung mga Radulan kasama. Hindi ka kasama si Radulan, sir. Yung tauhan nila lang, yung tauhan ni Radulan ang sumama. So, sige nga, paano plinano yung Sipadan host? Kasi napakalaki niyan dati. Ganito, sir. Yung hinatid na namin doon sila sa Mabahay, isang truck kami at saka 2 jeep. Mayroon bangka sila doon sa Mabahay, binibili ng pinsan ko, binili. Yung pag-akyatan nila papunta doon sa Tawi-Tawi ba yun? Doon, sir. Tapos doon, sir, kami doon na sa bandang. Kasi panahon yun, parang wala pa sundalo dito sa Bayog, doon pa sa Tagbak. Noon, wala pa man cellphone, sir. Wala pang cellphone. So, Icon pa noon. Tumagal sila, sir, doon sa Tangkay, Tawi-Tawi ba yun? 1 buwan. Parang yung plano nila noon, hindi pa doon sa Sipadan. Iba ang plano pa doon. Pagkuhanan. Ang pagkuhan, hindi man Sipadan ang target. Mayroon siya target iba. Pagtagal nila doon 1 buwan, sir, parang hindi na sila makuha ng plano. Dahil hindi sila makaporma. Hindi sila makapurong. Parang may story na dito sa amin, parang bumalik na dito sa ulo. Pagkatapos, sir, naghanap sila ng kuwan. Ng badyaw ba yun? Parang kinausap nila. Alam mo na ang badyaw, doon mag-isda sa mga island-island, malapit sa Malaysia. Mas alam nila yan. Tapos mayroon sila nakuhang badyaw. Kinausap nila, kakita ka ba ng mga Amerikano na ganito, nasa beach? Sabi yung istorya na ni Mujib Susukan sa amin, yung nakauwi na dito. Totoo naman yan. Totoo, no? Sabi daw ng badyaw, kung Amerikano lang ang hinahanap nyo, marami doon sa island ng Sipadan, sabi ng badyaw. Kung yun ang target nyo, pwede ko kayong samahan, sabi daw ng badyaw. No, alam mo na nga, Bosyap, yun na ang hinahanap. Ito na. Yun na. Sabi ng pinsan ko daw, nabigyan ka namin ng pera, pati bangka yan. Kung pag-uwi namin doon sa uli, bigay na namin sa inyo kung gusto mo. Alam mo lang kung malaking pera, bigay pa, pati bangka. Ngayon na, sir, nagkuhan na sila ng plano. Nag-intact na sila ng plano. Nagbili pa sila doon ng 2 bangka na jungkong o yung makina nila parang outboard. So ilan ba sila nun?
Ang dami na, mga siguro 20 plus ba yun o 40 plus? Yung nag-hosted doon sa Sipadan. Parang marami sila. Oo, marami sila, sir. Ngayon na, sir, yung pagpunta nila doon, yung bangka nila, dalawa. Ang isa, dalawang makina. Ang isa, isang makina. Yung outboard. Punta na nila doon sa istorya nito ng pinsan ko. Hindi, ano na to. Oo. Kumbaga, 25 years ago na to eh. Pagpunta nila doon sa Sipadan, na nakita nila na yung kwan. Mga Amerikano, mga babae, nagiinom-inom daw sa beach ng Sipadan Island. Pagdunggo nila, direct sir, nag-search sila sa kwan. Lahat ng babae, dinala, lalaki. Nakakuha pa sila ng isang tausog, si Roland Ullah. Yung si Roland Ullah, sir. Akala ng uncle ko, si Hata, parang Vietnamese. Akala na Vietnamese. Mayaman na ito, sabi na. Sabi ng uncle ko, dinala na sa bangka. Akala ng mga Vietnam, mga milyonir. Yun na, puno na yung kwan nila, yung speedboat nila. Pagkatapos daw, sabi ng tausog yun, nagtausog na siya. Pero malayo-layo na sa beach. Sabi, sana ko umupo. Siya tausog. Sabi ng kwan, tausog, ano ako lumingkod? Sabi ng uncle ko, tausog pala ito lang dadala natin. Naawa lang daw siya, sabi ng uncle ko siya siyata. Kung hindi siya naawa, itapon nila doon sa dagat, pabalikon nila pala yun. Pinasama nila. Yan, si Roland Ullah, sir, tausog. Nadala dito sa ulo. Ang dami sir dyan. Pagkatapos, sir, Ilan lahat? ang hostage, Oo. ay mga 40 yun. Na foreigner lahat Oo. yan, di ba? Mga Malaysia, mga yung landang ba, sir? Malaysia, mga taga Malaysia ba? Indonesia. Madami, sir. Meron na, sir. Yung noon, wala pa man cellphone. Tapos may icon kami doon sa bandang, mataas yun. Tapos nakatawag na ang pinsan ko. Sabi niya, bandang, nakakuha na tayo ng isda na malaki. Parang naano kami, sir. Ano ba yun ang isda na malaki? Para sabi, no, malaki yun. Kasi kayo, naghihintay lang kayo. Naghihintay kami, sir. Doon sa bandang. May icon pa kami doon. Magdala kayo ng jeep ng marami. Maraming Sunduin niyo kami dito sa Mabahay, Talipaw. Yun sa tabing dagat niyan, sir. Yung isang truck namin, sir, nasira. Nagdala lang kami ng 2 jeep doon sa kwan. Pagpunta namin doon sa Mabahay, sabi ng pinsan ko, 2 lang ang dinanala yun. Naggalit pa yun sa akin. Sabi ko, madami, mga 5 to 10, ganun. Sabi ko, wala na madala doon kasi ating gabi na natutulog ng tao. Pagpunta namin doon, sir, nakita ko na ang Amerikano, mga lalaki, ang tangkad, mga German, sir. Second pa ako doon kasi first time ko yung makakita ng foreigner. So, noon, pag gano'n, batang-bata ka pa rin. Masaya ako siya doon nung nakakita ko ng foreigner kasi nakikita lang namin yung foreigner sa TV lang, sa television. Masaya ako, sir, kasi minsan nag-English doon. Parang yun ang kasayan ko, yung first time ko nakakita ng personal. Tapos doon mga ilang oras na kami doon, sir, nagkain. Nagpakuha na dyan sa lumapid ng pinsan ko na jeep. Nakakuha dyan ng 4 na jeep. Nadala na kayo papunta dito sa bandang. Pagpunta dyan sa bandang, dyan na. Dami ng tao dyan, sir. Anong klaseng tao na? Mga sibilyan. Kasi nagtingin na ng, parang nabulgar na. Kasi yun ang first time talaga. First time talaga ng foreigner nakapunta dito na hosted. Doon sir sa bandang pag umaga, sir, dami na tao, siguro mga 300 na kami doon. Na usyoso lang. Ano yung kasi pumasok na yun. Mag-abusayap. Dahil sa pera. Alam na nila, alam na nila na ano. Sabi niya, milyon na ito. Pag umaga, sir, mga 300 na kami plus. Agad-agad. Agad-agad, sir, pag umaga. Ang daming tao doon. Ito, sir, bata pa siya. Bata pa talaga yan. Magpulot pa ng kapsula namin doon. Sabi nga niya kanina, si Van. Alit pa. Pero magpapulot kami doon sa bandang, magpulot pa sila ng kapsula, sina
Darwin yan, yung Kapgo na. Marami naman sila yan Kapgo ngayon na dating Mga, kaya nga, ito, kwentong ganito kasi ngayon, parang binabalikan lang natin. Part ng kasaysayan, part ng kasi yung 2000 na yun, doon nagsimula lahat dito sa Sulu, di ba? Sabi ko sa mga pamangkin ko, wag pasok na kayo Kapgo. Kahit pa paano makatulong tayo sa kanila. Yung mga dati. Dati, chef, At kung least- pwede pa. Sabi ko, kung ako pwede pa, yung pa ako malakas pa, magpasok din ako ng Kapgo. Kasi, Yan, mayroon na sir yung mga anak ko, pinapasok ko na mag-Kapgo para mawala na ba yung kwan kasi yung mga dati parang sabi ko, wag na tayong mag-istorya ba? Kaya si Van, kung hindi nagsabi ka nila, mag-istorya ka doon kay Sir. Kahit kunti. Walang problema kasi doon hindi naman kami mag-istorya yung dinaanan namin para mawala na ba, Sir? sa pamilya, Sa pamilya. pamilya nyo. Mga anak ko, hindi ko na yan inostoryahan yung mga buhay ko noon. Kasi sabi ko sa kanila, wag niyo na kaming tularan yung mga ginagawa namin noon kasi hindi yung pwede sa batas ng Diyos, sa batas ng gobyerno. Hindi niyo kaya. Kasi noon na yung mga pinsan ko, wala na. Sawa pa ng Diyos na buhay pa ako. Magsama-sama pa tayo dito sa lupa. Kasi marami-rami ka rin nakitang namatay at Salamat. Salamat sir sa Diyos na naka-survive pa ako. Kasi yung may istorya ko yung panahon ko talaga. Parang, maganda ba sir? kaya nga sa mga sundalo rin kasi na nag-share ng war story nila, marami rin yung nilalabas din nila, sinashare din nila para minsan umiiyak nga yung iba dahil yung nga dahil iba kasi yung pinagdaanan ng bawat isa Ngayon kasi dito nilalabas lang natin para una maintindihan kayo ng publiko saan kayo nang galing. Kasi may kapatawaran man lahat di ba? Katulad nito, galing ako Puno Mo Haji, yung mga hostages na bata doon. Parang alala ko yun. Doon sa, di ba, sina Abu Sabaya naman. Kadapi. Sila naman nandun. Mga bata noon na hostage, 11 years old, 30 plus na. 30 plus. Ngayon din lang nila kinukwento na kasi magkakasabayan man yan yung mundo nyo di ba? 2000, bumira kayo rito, bumira rin sila doon. Doon sa Basilan. Nagsabay Nagsabay. Yung nakapunta pa doon si Robin Padilla, alam namin Yun, yung Puno Mo Haji. Yun na yun. Yun na yun. Kaya nga parang, sige. Kasi katulad mo, masakit mo kinukwento. Pero kung minsan kasi, sa paglabas mo ng mga ganitong kwento, napapagaan din yung ano mo ba na, dito ko, kung naging masama yung dinaanan ko, ikinukwento na lang natin para sa publiko ba na, like katulad mo, sige, tuloy natin yung anong nangyari na nung di ba, inakyat nyo na sa bandang. Kaya po sir, doon na sa bandang sir, sabi ng pinuno namin si Mujib Susukan, lahat ng leader ng Abu Sayyaf dapat magsali na doon sa bandang. Dahil ang bandang, ano siya, mataas siya, ano siya? Diyan sir, yung papunta doon sa Bayog, diyan sa bandang. Yan ang lugar dati namin diyan sa bandang. Wala pa man mga nag-aaral diyan. Doon sa may tumatangis? Diyan lang sa bandang sir. Hindi man yung bundok sir. Kung magpunta ka doon sa Bayog, madaanan mo ng barangay bandang, may moski, paliko. Yun lang yun? Dinaanan ko pag yun lang yun? Yun lang. Doon kayo? Doon kami sir. Pagkatapos nagpunta na doon yung mga sub-leader lahat, sina Dr. Abu, yung Radulan Sayron. Nagpunta na kami doon sa Utpo, yung lupa ni Mujib Susukan. Doon na tinago ang mga foreigner, pati dyan sa Kuta. Hinati-hati nyo? Hinati, sir. Dyan sa Utpo, doon sa Kuta. Lupa ni Mujib Susukan yung dalawa ito, sir. Kasi si Mujib Susukan nun, dahil siya ang nakakuha, siya ang may karapatan. Siya ang may karapatan, sir. Tinarobot. So ikaw noon, siyempre bata, pero Bata pa, sir. ano ka ni Mujib Susukan? So Pinsan ako, sir. so talagang alam din nila na itong bata na to, ano rin to. Kaya yan, sir, yung lumabas yan,
sa mga tropa na sundalo, yung hindi nila alam ba? Akala ng mga sundalo na magkapatid kami. Na magkapatid kami ni Namujib. Kasi minsan niya, may pangalan ko yan na Jabber Susukan. Kaya, si Sir Barra, sir, tinawakan talaga niya ako ngayon na si Jabber hindi yan susukan. Jabber Latif ang totoo. Mayroon yan na nakakuan na alam ng mga tropa. Kala nila magkapatid kami ni Mujib. Kasi may video nang doon ako o may interview na sa likod ako minsan na sir. So, nung makuha nyo yung ransom, anong nangyari na sa Abu Sayyaf noon? Biglang lumubo Sir, na. lumaki na. Hindi pa nag-ransom, nagkabangga pa ng tropa, nagbangga pa kami diyan sa Utpo, pati diyan sa Hagdanan. Kasi pag alam ng tropa, nag-operate ang tropa. Pag-operate diyan sa Utpo, malapit sa bandang, nagbanggaan pa diyan, nagkaputukan pa. Nawundid pa yung pinsan ko, sir. So ito yung second encounter mo? Oo, second encounter. Sige ko nga, na. pero noong una, tumakbo ka pa. Ngayon, ano ka na? Okay ka na? Yun, sir, yung paglaban namin doon, parang okay na yun. Alam ko na mag-cover, lumaban. Parang naka-experiment na ako, nag-experience na ako sa mga pinsan ko, ganito ang lumaban. Kasi minsan, nagtuturo din sila. Sige nga, ito naman itulong mo ngayon. Anong style na itinuturo sa inyo ngayon noon na paano lumaban? Alam ko, napakatapang ng mga tausog. Dagdagan mo pa ng style, talagang matindi. Kasi sir, ang tausog, sir, minsan, alam nila kung ang tropa kaya o hindi. Minsan, kung maalam nila, kaya natin ang tropa, bigla yan lalaban, mag-assault, sir. Assault talaga. Assault, pagkatapos mag-money over. Yung letter C. Oo, letter C, mag-money over. Kahit yan, mga dalawa lang ang Abu Sayyaf, mag-money over sila. Kasi yun daw ang technique ng sundalo. O kalaban. Kahit hindi sundalo, basta kalaban Maganon mo. money over mo, kahit dalawang tao, parang maano ba? Maiba ang posisyon ng kalaban. Hindi makagalaw. Hindi makagalaw kasi marinig mo man, may putok dito, parang may ibang posisyon ng kalaban. Kaya sinasabi, tinatanong ko kay Ban kung yun yung basic tactics nyo, parang sinasabi ni Ban na, yan yung basic tactics namin. Pero noon, ano ka na? Talagang... second encounter ko, okay na yun. Nakaputok na ako doon, sir. Yung una talaga, Wala, hindi talaga ako nakaputok kahit isang bala. Tumakbo lang ako sa gitna ng mga tropang Abu Sayyaf. Pagkatapos, sir, nag-withdraw kami dyan sa Utpo, pati sa Kuta. Nagpunta kami sa Hagdanan, sir. Time yun, siguro, Ranger pa ang operate noon. Hindi mo nawalang Ranger dito. Ranger, sir, Yan ang parang inaano ng Abu Sayyaf yung Ranger, sir. Ayaw banggain. Ayaw banggain kasi sabi daw ng Abu Sayyaf, yung mga matanda sa amin, ang Abu Sayyaf dapat, ang Ranger dapat maingat tayo. Kasi ganito ang taktik nila. Maglakad yan ng gabi. Pagkatapos, hindi natin yan marinig. Maglakad. Sabi ng mga matanda namin. Kaya kung Ranger, dapat hindi tayo magtulog. Mga 2:00 pa ng gabi, gising na tayo. Ganon. Ganun. Kasi maggapang yan sila. Hindi natin marinig. Alam natin na nandyan na sa tabi natin. Yun ang kwan namin. Punta namin doon, sir, sa Hagdanan. Doon na kami lahat ng mga hostages, doon na nagkaputukan na naman ulit. So, nasa video yan, sir, nasa YouTube yan. Hinihingi ko kay Ban yung mga video nga niya nasa YouTube yan, yung putok. Yung mga this time na nag-assault na robot kami doon. Nasa video yan. Kasi so noon, pangatlong encounter. Pangatlong encounter ko na noon. Kasi mayroon pa rin nakasama sa amin, mga media na mga Amerikano, sir. Binidyo kayo? Dalawa na media. Binidyo kayo? Pumasok doon pagkatapos may sundalo na hindi na sila nakalabas. Bayay. Nag-interview man doon sa loob. Pagkatapos nagbakbakan, hindi na sila nakauwi. Sumama na sa amin, nagbakbakan doon, nagkuhan na siya. Kaya nakakuhan sa YouTube yung video. Third encounter ko na yun. Ano yung third encounter mo? Ano ka na? Parang... Anong feeling mo na nun? Batang-batang... Hindi na ako mag-alis sa sir, sa pinsan ko kay Mujib Susukan.
So, Sama-sama na talaga ako doon sa anong kanya. relationship mo sa kanya? So, kasi para kang alaga niya, di ba? So, tutok-tutok ka lang sa kanya. Tutok-tutok lang ako sa kanya. Kung saan siya, doon ako, sir. Yung style nga niya, kasi sabi kanina ni Van, matibay-tibay talaga si Mujib sa laban. Matibay, sir. Minsan hindi siya mag-cover, sir. Kasi yung maglaban na kami, sir, sinasabihan siya ng matanda namin, Mujib, Jusukan, mag-cover ka kasi ikaw pinuno. Kung wala ka na, wala na kami. Parang magkahiwalay na. Parang hindi siya mag-cover, sir. Kaya kung may putukan, sir, minsan mawundid siya talaga. Nakita mo rin na wounded siya. Mawundid, sir. Yung bakbakan namin, second encounter ko dyan sa Utpo, na tamaan siya dito sa paa, sir. No. Yung umasot siya doon sa tropa, natamaan siya. Yun, Matibay din ng... matibay, sir. Oh. Kasi yung sinasabi kasi ni Van kanina, pag pumalo yung... ang nagpa-flanking yung commander. Commander, sir. Yun. Ganon yung... Kaya talaga pag... Ang Abu Sayyaf, sir, yung commander, sila talaga ang nasa unahan, sir. Talagang ano... Talaga sila talaga. Sina Radulan yan, sina Robot, sina Mujib Susugan. Hindi sila yan sa hulihan ng mga tauhan nila. Nasa unahan talaga sila na. Kung doon na sila sa unahan, ang bata nila, mas susubra pa sa unahan. Kaya kaya mas agresibo. Oo, agresibo. Kaya mas tumapang ang mga tauhan nila. Kasi mas kinlong ng mga commander nandoon sa unahan, tayo pa. Ganon yung ano ang niya. kwan nila. Ganon ang maisip namin, sir. So doon sa pangatlong encounter mo, parang ganon na rin yung spirit ng galaw mo. Oh, yun na, sir. Oh, nakasama na ako talaga doon sa unahan nagpaputukan. Ang nakuha ko galaw sa kanya. Minsan, magtayo ako, sabi ni Mujib Susukan, pero maingat siya sa tauhan niya, sir. Mm. Ayaw niya talaga. Siya lang ang yung mga tao na pinakukubir niya. Mm. Siya lang ang hindi mag-cover. Sabi ko, Ganon? oo, mabait siya ito. Parang Tibay ah. gusto niya Anong edad na niya nun? Matanda na siya? Noon sa pagsama namin, mga 20 plus pa, sir. Kalakasan. 20 plus sa kalakasan niya, sir. Pero, yung panahon niya, sir, hindi talaga siya magdala ng baril, nagdadala-dala siya ng hindi. Yung dala niya lang, 45. Pero kung magbakbakan na, kumuha na siya sa kasama niya. Ng long. Ng long, sir. Mm. Pero kung mag-jungle siya o diyan pa sa banang, hindi siya magawak ng mga malalaking baril. 45 lang ang Parang si hawak. Radulan, ganon din daw eh. Ganon din, sir. Oh. Saka na siya kukuha ng long pag ano. Doon, sir. Pagkatapos yun, sir, doon na kami sa hagdanan. Parang tumawag na si Robot. Kasi yung dala-dala niya yun, parang satellite phone ba yun? Mm. Usmay kuan. Mm. Nagtawag na siya doon, sir, doon sa siguro sa Manila. Parang malaking tao na ang tinawagan niya. Ang narinig ko doon, sabi niya, kung hindi niyo hihinto ang operasyon ng sundalo, pupugutan ko ulo ng mga hostages na ito. Mm. Kung hindi niyo ibalik doon sa bayan ng sundalo. Yun ang narinig ko, sir, kay Robot. Mm. Pag ilang araw, sir, yung mga sundalo bumalik na doon sa ulo. Talagang inutosan, bumaba talaga. Bumaba talaga. Kung gusto niyo, sabi ni Robot, kung gusto niyo mag-usap, napababain niyo ang sundalo. Pag ilang araw, sir, bumaba ang sundalo. Nagbalik na naman kami dyan sa bandang. So yan, sinabentahado na yung pumasok. Sinabintahado at saka si Asarok. Yun na. Yun na, sir. Yun na yung negotiation. Yun ang negosyo. Pagkatapos, sir, parang hindi pa noon nagkasundo. Mga buwan pa kami dyan sa bandang. Kung magkano? Hindi pa nagkasundo. Nakapunta pa kami doon sa Patikol, sir. Dahil kailangan ilipat-lipat ka rin. Ilipat-lipat. Sabi ni Radulan, doon tayo sa Patikol kasi maluwag doon, masuka lang lupa. Oo, iba talaga doon. Galing din ako doon. Iba yung terrain nila doon. Operasyonan tayo ng sundalo, makalaban tayo. Na dinala na namin doon, sir, sa Patikol yung hostages lahat. Pag doon na, may nagkasundo na doon. Na sabi ni Robot at saka si pinsan ko, doon na tayo ulit sa bandang mag-usap. Doon sa lugar ko. Pero hawak na yung pera nun. Hindi pa. Hindi pa, sir. May usap pa doon na doon tayo mag-usap sa bandang. Ang gusto namin na magpakuha kami ng truck na pagsakyan namin papunta ng bandang. Napidala na ng gobyerno doon papunta sa Patikol ng mga truck. Kayo, pinadalhan ng ano? Pinadalhan ng truck doon.
So kayong sumakay, puro Sumakay, mga busiap lahat. kasama yung hostage. Kasama namin ang hostage. Nakadaan pa kami diyan sa tubig patong sa tropa ng sundalo. Nagkamay pa kami doon. Kasi siguro Dala-dala niyo. dala-dala na ng hostage doon. Aray ko po. Doon na sa bandang sir, mga ilang buwan na kami doon. Parang sabi ni Mujib at saka si Robot, may lakad tayo. Pero tapos na, natapos tapos na na ang kwan, siguro negotiate, magkwan na pera sir. Parang, Mag-ano na. grand sum na. Mm. Parang yung sabi niya, steady kayo. Kasi may kukunin tayo. Hindi pa sila nagsabi na pera. Mm. Mga, siguro, mga 10 plus na kami jeep. Papunta dyan sa Tagbak. Mm. Pagpunta namin dyan sa Tagbak, nakita ko na sir na may kalahating jeep na mga bag. Pero hindi ko pa nakita ng pera. Punta namin doon. Sabi ko baka pera na ito. Pero hindi ko pa nakita. Walang kalating jeep na. Purong bag na itim. Ang dami nun Parang politiko yan na nabibili ng boto kadami nun Pagpunta doon, sir, sa bandang, kinarga namin na doon sa bahay ni Apaanga at saka si Apasiata. Sabi ko sa uncle ko, ano ito? Pera na yan. Sinipir ko, sir, yung bag. Pagtingnan ko, pera. Isang kilo. Bundle na 1 million. Sabi ko, ilang Amerikano ba ang makalabas? Sabi niya, 2 lang. Doon sa ganung kadaming pera, 2 lang. Yung isang babae daw na matanda. Pati anak, yun ang makalabas. Pagkatapos, sir, parang hinatid namin na yung hostages, yung papunta doon sa Tiptipon. Sinundo na doon ng helicopter, sir. Yung 2. Oo, yung 2. Parang 2 yun ang nakita. Pag-uwi namin, sir, nag-ano na ng pangalan. Parang nagsulat na ng pangalan. Mag-budget na. Okay. First budget na yun. Ito yung first episode. Matapos, ang